Ang sarap. Grabe ang sarap nito ah. Part 2 tayo ng Pune trip natin mga tropa. Ang sarap ng siomai nila. Tara! Good morning mga katropa. Ito yung almusal natin ngayon, no? Batata wada. Tapos meron tayong giant masala dosa. Oh. Ito tinidor. Compare natin. Laki. Pero mukhang ano lang naman, manipis. So, hiwain natin. Tapos testingin natin, no? Okay mga katropa, ito yung ating saladosa. Tingnan natin kung anong pinagkaiba dun sa ating kinakain sa Hyderabad, no? Almost the same. Pinagkaiba lang, mas less yung asim niya sa fermentation niya. Tapos hindi maalat yung kanyang masala, no? Doon kasi medyo matapang yung mga flavors doon. Dito medyo mild. So far napansin natin na mas mild yung mga flavors dito. Ito bago to, batata wada, no? Para siyang ewan ko kung wada pa rin na mayroong something sa loob, or tingnan natin ko iba. Ingat. Merong patatas sa loob. Flavored patatas, no? Yung harinang ginamit sa kanya, hindi siya parang wada na na harina. Siguro gawa ng patatas nagsag, no? Medyo manghang, medyo maalat. Tapos okay siya gawa nung nung harina niya, no? Merong texture. So nagba-balance out siya. Masarap naman kaso medyo manghang. Kasi ito, nilagyan ko ngayon ng coconut chutney. Uy, nalaglag. Coconut chutney. Tingnan natin kung okay ito. Ayan. Itong sunod na bite na to, siguro yung pagkakahalo lang, meron na siyang mga herbs na flavor. Hindi kasing tapang pa rin talaga nung nakasanayan natin na herbs, no? Cilantro, nandun yung cilantro mo. Wala akong nalasahang garlic. Siguro mild masala lang. So far, texture niya is parang mashed potato na pinrito yung labas. Yun. Malambot sa loob, tapos crunchy yung labas niya. Okay siya kung mahilig ka sa manghang, yung sa patatas, no? Okay siya. Yung masala dosa niya okay din naman. Nung mas gusto ko, okay to, pero hindi siya same apple to apple, no? Okay to, yung sa kabila okay din, pero merong mga part na here and there, depende sa taste nyo. Okay? So, maya ulit ha. Okay mga katropa, dito tayo sa Pune. Nandito tayo sa parang street food lugar nila. Hindi naman mismong street food, parang maraming mga yun nga, mga kain ng mga maliliit, no? Ito, may Shawarma King. Tapos ayan. Pasikot tayo dito. Ito. Ganda ng shawarma, Ayan, Ikot pa tayo ha. Ayan yung Shawarma King. Lakad tayo. Ayan. 9 bakers. Tapos mga hindi ko na mabasa. Food Juice Family Restaurant. Tapos merong mga sports shop sa taas. Okay, so ikot lang kami. Tingnan pa natin kung anong meron. Ito. What's that? Unlimited? Did I see unlimited? Okay mga katropa, mas type nung kasama ko to. SKS Kati Kebab Rolls. Mas mukha siyang restaurant kumpara dun sa kanina, pero mukhang mas okay yun eh. Crazy Momos. Checkin natin yan kung matatry natin bukas. Ganun din. Street vibes. Hindi ko ma-compare kung anong meron dito sa
Parang ano, yung mga pag naglalakad ka sa Subic, tas may mga restaurant. Ayun, sige. Pasok tayo. Pumasok na siya. Parang Subic na yun, naglalakad ka mga restaurant sa tabi ng ano. Yan, oh. Ay. Pasok tayo, oh. Yan yung vibes niya. Punta tayo dito. Okay mga tropa, ito chicken kebab. Chicken pahada. Chicken they catch in the mountain. Oh, chicken paharda. Okay. Okay mga katropa, chicken paharda. Ibig sabihin, manok sa bundok. Okay. Yeah. Okay. Kasi to kumuha ako ng chicken casserole. So sa itsura niya, yung bread niya is mukhang parata. So ito yung kanilang specialty. Okay, so wait lang ha. Okay mga katropa, ang tamang pronunciation pala is chicken banjara. So narinig na yung Banjara Hills, baka dito galing yon. So ibig sabihin galing sa bundok. Mga recipe ng mga taga-bundok sa kanila. Yan. Testingin natin ha. Super lambot ng manok niya. Sobrang juicy. Ibang-iba doon sa mga manok na nakain ko the past few days. Tapos yung lasa niya, so malalasahan mo yung syempre yung charcoal flavor niya. Tapos malalasahan mo talaga yung hint ng lime. Meron siyang lime, tapos herby. So siya? Parang marinated sa something sour, maybe lime tsaka yogurt. Tapos meron siyang green sauce na minty, tapos herby. Again, wala siya yung cardamom tsaka yung cloves na marinate na usually nakakain natin. So iba to. Iba yung klase ng marinade niya. Ulitin ko ha para malasahan natin maayos. Okay. Ang sarap, grabe. Para siyang yun nga, yung chicken barbecue sa atin, pero nandun yung asim niya. Mas malakas yung asim niya. Pero hindi kadiring asim ha. Fresh yung taste niya. Tapos yun, parang meron ako nalasahan na cheese, yun kung may cheese yun. Pero yun nga, masarap to. Tapos testingin natin to. Ito yung kanilang SKS special roll, no? So ito yung pinaka-specialty nila. So malaman natin kung talagang special nga. Okay. Hindi ko ina-expect yon dun sa yung bite na yon, no? Kasi alam natin ang parata is dense, makunat. Pero itong parata na to, sobrang daling kagatin. Tapos yung loob niya, lasa ng shawarma, pero wala yung creamy garlic na white sauce. More on yung sa spices niya na Middle Eastern spices, no? Mild spices, herby, savory, rich. Hindi siya yung overpowering talaga. So talagang magkaiba yung spices na ginamit niya. Isa pa nga, nagulat ako ah. Grabe. Grabe. Sobrang sarap nito. Sobrang lambot. Juicy ng karne. Hindi siya parang shawarma kasi yung bread niya is yun nga yung heavy, no? It's medyo oily. Pero masarap siya. Iba siya. Ito yung tinatawag na casserole. Good morning mga katropa. Last breakfast na natin dito sa hotel kasi uuwi na tayo bukas. So umorder tayo nitong aloo paratha with pickle and curd. Okay.
Tapos, upma. So, tingnan natin kung ano pinagkaiba dun sa upna na natikman natin last time. Pero iba yung, ano niya, yung texture niya. Ay, testingin natin. Okay mga tropa, ito yung ating upma. No? Compare lang natin yung lasa. Okay. Medyo iba. Actually, iba siya dun sa kinain natin. Yung upma dito medyo malabsak, no? Para siyang lugaw na tumpok ba, yung dry na lugaw. Tapos yung lasa niya andon, medyo maanghang pa rin. Manasama yung sibuyas. Tapos yung coconut matapang. Yung coconut niya matapang. Again, wala nung sobrang tapang pala nung anghang. Nasama yung coconut tsaka yung onions niya. Tapos konting cilantro. Hindi ko malasahan. Meron ako nakikita itong mustard seeds. May nakikita ako mustard seeds. Pero hindi ko nalasahan, no? Yung spices niya, konti. Mild siya, mild talaga sila dito. Mild yung timpla nila, no? Yung licorice flavor ng mga seeds na coriander seeds hindi masyado matapang, no? Okay. Testingin natin ngayon itong ito. Curd parat, halo parata. Lagyan natin ng yung curd pickle. Ay, testing muna natin ng plain. Gilid lang. Iba yung palata nila. Hindi siya flaky. Dense pa rin siya. Siguro kasi meron na siyang laman sa loob na patatas, kaya hindi siya nagdudurog-durog. Yung lasa niya medyo on the salty side. Papuntang samosa na balat. Okay? Testing. Okay. Masarap na combination pala yung pickles tsaka yung curd. Diba sa atin pag sa yung pickle maasim, sa kanila ang pickle nila maalat. So yun yung pang preserve nila sa food nila. Kung pag hinalo mo ngayon yung pickle tsaka sa curd, masarap pala siya. Okay to, good to, good. Usually hindi ako mahilig dito, pero masarap siya pag pinaghalo. Okay? May ulit ha? Okay mga tropa, last day na namin dito sa Pune. So yung kahapon na nakita natin Crazy Momos, testingin natin. Ayan, maganda yung vibe niya, yung ambience niya. Ayan, see? Meron kang dining sa labas. Okay. Ito yung kahapon, yung kebab kahapon. Ayan, kaya tayo. So makita natin yung ating loob kung anong itsura. Meron ka pang parang Greek sa labas. So tayo. Ayan. Okay mga katropa, ito na yung order natin dito sa Momos. Order tayo ng chicken, steamed chicken, tsaka Manchurian chicken. So mukha siyang gyoza. Testingin natin, okay? Yan mga katropa, ang ating Momos. Testingin na natin. So unahin natin syempre yung classic, yung steamed, no? Yung steamed chicken. So yung momos, may napanood ako kay Best Food Ever. Hindi ko lang sure kung sa Mayan cuisine siya or sa Sri Lankan cuisine yung momos. Basta may napanood na ako nito. So na-curious ako, nakita ko yung name, testing natin. Wow. Good. Ang sarap. Grabe ang sarap nito Juicy yung loob. Akala mo kumakain ka ng xiaolongbao.
Kung nakakain ka na sa longbaw, di ba? Pagkagat mo sa loob niya, may juice. Sobrang juicy niya. Tamang-tama yung spices niya, hindi ganoon kaalat. Hindi ganoon katapang yung pepper niya. Tapos meron na ako nalasahan na spring onion siguro yon. Tingnan nga natin. Parang meron ako nalasahan na spring onion. So, para siyang lasang gyoza. Hindi siya lasang siomai. More on the gyoza taste siya. Japanese gyoza siguro. Good siya. So, testingin natin. Teka, isa pa. Ay, matanggal eh. Very good to. Pag napadpad kayo dito, kailangan testingin nyo itong momos. Kasi ito naman, yan. Ito yung fried version, no? Yung Manchurian. So, para sa siguro siya yung Manchurian na kinakain natin, pero hindi natin alam. Testing. Yep. Naasahan mo yung savory, yung spicy, yung crunchy ng Manchurian na kinakain natin doon sa atin, pero less spicy siya. Malalasahan mo dito sa momos ito, dominant yung chicken flavor, no? So hindi siya overpowered ng spices, ng sauce niya. Nagko-complement sila sa isa't isa. Tapos ang sarap ng texture niya kasi crunchy yung labas, tapos sobrang juicy ng loob. Masarap sila parehas. Pero for me, mas gusto ko yung steamed, no? Kasi juicy, tapos talagang lasang-lasa mo yung manok. Ito kasi medyo matapang yung soy sauce, kaya medyo maalat ng konti. Hindi ganoon kaalat, pero medyo lang. Okay? So wait natin yung isa pa naming order, tapos testingin natin, okay? Ito mga katropa, nakakita kami ng pizza. Chicken tandoori pizza naman. So fusion cuisine na siya. So testingin natin. Ayan na ang ating last meal of the day. Piri-piri pizza. Piri-piri chicken pizza, okay? So testingin natin. Kuha tayong isa. Ayan. Testingin natin, okay? Kita niyo yun? Mozzarella. Okay. Ang flavors ng chicken, kung hindi ka familiar sa piri-piri, ewan ko, sa ibang lugar tawag doon peri-peri, no? Red chili powder, ganun yung lasa niya. Pero hindi siya masyadong maanghang. Hindi ko alam kung anong klaseng sili, i-google pa natin, no? Nalasahan ko rin yung bell pepper, syempre pizza siya. Tapos yung chicken niya, yung kebab niya, yung inihaw na manok, malambot yung manok niya. So, tama. Kalasa siya ng peri-peri talaga. So, testingin nyo dyan. May mga peri-peri dyan sa Pilipinas. Testingin nyo para alam nyo kung yung lasa. Yung crust niya, parang yung mga hindi handmade sa atin, no? Yung mga nalat sa pizza siguro yung crust niya. Pero hindi ka tinipid sa toppings. Hindi ganun kaalat. Sobrang dami ng cheese. Nasama yung bell pepper. Tapos may konting hint ng acidity. Baka siguro sa tomato base niya. So, isa pa itong panalo. Okay? Paano? Bukas, uwi na ako ng Hyderabad, ha? Ito na last video natin dito sa Pune. Paano? Dati Jay, say good night. Paki-like and subscribe na lang, ha? Bye!